Dina, kamusta ka? Mabuti naman Hello. po. At tapos si Coach Julio po. Julio. Welcome dito sa CIA with BA. Parte ng ating show yung mag-share tayo ng mga inspirational stories. Sa vegan, nabalitaan namin na may para-athlete tayo na makakasama. So Dina, ikaw ay currently na nasa national team ng archery. Yes po. Saan ka na nakalaro? First pa lang po doon sa Indonesia po, Okay. 2022 po. And at that time, in 2022, naka-base ka na dito sa vegan. Opo. Una kang nag-archery, nasa Baguio ka. Ilang taong ka nung una kang humawak pa lang ng bow and arrows? Hindi po, mga 40s na po. 40s, okay. Kasi 2018 lang po. 40s, na-expose siya to the sport of archery in her 40s. Can you imagine that? So, sports knows no age limit. So, nasa vegan ka na, nag-archery ka. Hindi pa po archery. Sa ibang sports po. Badminton po. Okay. Tapos yung table tennis po. At saka Ano yung yun, naka-wheelchair powerlifting. or with your crutch? With my crutch po. Ilan kayo? Ilan kayo mga para-athlete? Dito sa vegan, sa iba't ibang sports, nasa 15 yata. Sa archery lang po. May nakapasok as Philippine team po. Dalawa po kami ng asawa ko po. Full-time ka na ba na athlete? Ano Ako ba? po, hindi ako full-time na athlete kasi may konti po kaming kabuhayan. May pwesto po kami sa palengke ng vegan. Yes. Tapos yung asawa ko po ang naging parang full-time athlete na po. Sa umaga po nagtitraining, tapos pumupunta po sa palengke para magbenta po sa so, pwesto oras ka namin. nagpapalengke kung sa umaga ang training mo? Schedule naman ng anak ko is afternoon ang klase. Kung wala siyang pupuntahan, pwede ako sa mag-training sa umaga. Tapos ako naman, pagpapasok na po siya sa school. So, Ganun ang buhay mo, typical na nanay, kahit na ikaw ay may Oo. kapansanan, ikaw Opo. ay isang national athlete, Opo. hanga naman ako sa'yo. Ikaw naman, Coach Julio, At saka yung anak niya po ay palarong pambansa player din po ng archery. ng archery. Naipasok. So, Graduated na po. so, ikaw, Coach Julio, nagtuturo ka ngayon, coach ka ng archery, both for abled and differently abled. Opo. Pare-pareho mong tinuturuan ng archery yan. And by the way, may background ka ng ibang sport din, di ba? Hindi lang Opo. archery ang Hindi. naharap. Grade 5 po ako, ma'am. Nag-start po akong baseball po ako. Until college po, varsity player po ako ng baseball. Yun din po yung rason kung bakit nakapag-aral po ako ng college. Luckily, nakapasok naman tayo sa DepEd. Way back 2007 po, natanggap ako sa Baguio City, Okay. Pine City National High School. So, nagkukos na po ako ng baseball doon. But then, napag-isipan po namin na lumipat na dito sa Ilocos po dahil sa yung renta ng titirhan. Nagsik po ako ng transfer po dito sa Ilocos. So, akala ko po doon sa Santo Domingo. Saan ako lumaki, wherein nandun po kasi yung baseball. But Okay. then, ang bakante po is dito sa Bigan. Okay. And then alam ko naman po na may baseball dito kasi sila po yung mga kalaban namin way back Okay. high school at saka college. Pero pagdating ko po dito ng 2015, wala pong baseball. Ala. Before that po na napunta ako sa archery, may futsal. ano So sige, pong futsal? okay lang kasi may background naman ako sa futsal. Okay. Sabi nila dahil sa budget, wala mo ng futsal sa Bigan. Yun po, then inopen po yung archery. So sabi ng head teacher ko po, si Julio na lang kasi naalis na yung futsal niya. Then nagkataon po na may national training ng archery sa Palawan. Pinadala po ako doon. Pagbalik ko po dito sa sa Bigan, tinawagan ako ng division office. Ngayon na yung time na mag-create ng archery team. With the support of the city government, nag-purchase po sila ng mga gamit. Nag-hire po sila ng trainer namin po. Nung summer po ng 2019, after yung regional meet namin, tumawag po yung division office na may hihiram ng gamit, yung target bat. Sila pala Ayun. yung hihiram po ng gamit po. Ako mismo yung nag-transport yung mga gamit sa kanila. So doon na po yung start ng pagkikilala na. Sakto naman po yung anak nilang lalaki, nag-enroll po sa school as grade 7. Then from Taekwondo din po yung anak nila. Then sabi ko, try mo yung archery. Okay. Since nag-archery naman yung mga parents, yung oo. parents. So ako na lang muna yung tumatayong
local coach po Coach nila. nila. Well, hanga ako sa'yo, Julio, kasi nagamit mo yung background mo as an athlete. So, ang dami mong natutulungan. Opo. It's really an honor to meet all of you. And kami naman sa CIA with BA, gusto namin bigyan kayo ng konting tulong para sa pagpapatuloy nyo ng inyong training at ang inyong pagpapakilala sa buong mundo na sa Pilipinas may magagaling sa archery. Ito ay munting tulong namin sa inyo mula sa CIA with BA. Thank you po. Nandito ulit tayo sa ating payong kapatid at ang humihingi ng ating payo, si Tatay Hipolito. Tatay, pwede niyo po bang maibahagi sa amin kung ano po ang dinudulog niyo sa Cayetano in Action with Boy Abroad? Last year na stroke ako. Noong January na, nagpaghiwalay na yung asawa ko. Kulang kami sa mga budget. Kailangan ko lang ng tulong. Nakipaghiwalay siya dahil may binigay ba siyang rason? Iwalay na lang tayo, sawa na ako, sabi niya. Meron naman kaming isang bata, ma'am. Nasaan po ang misis niyo po ngayon? Nasa abroad mo. Domestic helper. Tapos nagpapadala po ba siya ng sustento? Nung January, mang wala na. Kaya pinilit ko nang magtrabaho. Nag-tricycle ako. Hindi pa okay yung mga kamay ko. Delikado pa. Tigas pa yung kamay. Ilang taon na po ba ang anak niyo, Tatay? 7, ma'am. Kung pwede sana, ma'am, may anak naman kami. Kung pwede sana magkabalikan kami, mabuo pa yung pamilya namin. Napansin ko tayo may singsing ka. Yan ba yung wedding ring nyo? So, hindi ko pa tinatanggal. Mahal niyo pa po. Siyempre, ma'am, kahit sinabi niyang hiwalay na kami. So nakakapag-usap pa kayo hanggang ngayon? Sa bata lang, sir, nagme-message lang siya. Doon sa anak nyo. Pero kayo mismong dalawa, hindi na... Hindi na, sir. Kung minsan, pinipilit na lang yatang magpag-usap eh. Pero wala naman siyang kinakasama. Yun ang hindi ko alam, sir. Kailan po siya huling umuwi? Last July 2024. 2024. Pero since kasi may anak, we suggest talaga na mag-usap po kayo kasi syempre ang maaapektuhan po nito is yung anak niyo po. Kinakausap niyo po ba siya? Nag-e-effort Parang kayo ganun. na tawagan Oo, siya? Parang nananuyang ba rin? Kasi Pero parang matigas. gano'n na po ba kayo katagal na magkasama? Nga, 2007 kami kinasal. 18 years. Tagal naman, pero yung nagkanak kami ng 2018. Kung hindi na makipagbalikan, di sustento na lang. Kasi hindi pa ako masyadong nakapagtrabaho. Hindi pa ako magaling. Sa batas kasi natin, tatay, no, may obligasyon kasi parehas nanay at tatay na magbigay talaga ng suporta sa kanilang anak. And even with each other, di ba? Yeah, Kailangan yung yes. suportahan yung isa't isa hanggat magkasawa kayo. Yes. Paano yung bata, ma'am? Kung sakali. Yun, kailangan niya po, tatay, na suportahan ang inyo pong anak. Kung ayaw man niya suportahan yung tatay, sana yung bata man lang, di ba? Lalo na't nag-aaral ngayon. Dahil kung ano man yung away ng magkasawa, dapat labas rin naman yung anak, kumbaga. Kung sa ganong situation, tatay, since nasa abroad siya, ang pwede namin initially gawin na maitulong, pwede tayong sumulat ng demand letter sa kanya na formally na humihingi tayo o pinapaalala natin sa kanya yung obligasyon niya na magbigay ng suporta sa anak ninyo. Under the law rin po, kung sino yung mas may capacity to pay, siya yung mas may malaking parte dun sa obligasyon ng pagsuporta sa anak nila. So sinabi nyo nga po kanina na kayo ay nagkaroon ng sakit at nagre-recover po kayo ngayon, nagpipilit po kayo, though hindi pa kayo fully recovered. At si Mrs. po ninyo ang working ngayon sa Hong Kong. Siya ang may employment, siya ang may needs to employed pa provide rin for siya the eh. family. Kaya ayun. Kawawa yung bata eh. Paglaki niya, broken family. Ano ho bang pangalan ng asawa niyo? Mary Jane Mary Jane. Baka naman mapanood ni Nanay Mary Jane ito. Magbago isip niya. Open naman yung show kung gusto nyo dito mag-usap or kung gusto nyo privately. Kung ano sa tingin nyo mas makakabuti
open kami tumulong. Actually, para nga mabawasan muna yung problema nyo, tatay, si Kuya Larry, yung team natin dito sa show, binilahan na kayo ng school supplies para sa anak ninyo, bawas na rin sa mga poproblemahin. Mula ho kay Kuya Alan, kay Ate Pia, tsaka kay Tito Boy. Thank you, Atty. Kung sakali maghiwalay kami, paano yung custody ng bata, Dr.? Korte ho magdedesisyon nun kapag naghiwalay kayo. Usually, kung sino yung mas, kumbaga mas stable, sino yung mas makakapagbigay ng alaga, suporta sa bata, marami siyang pwedeng considerations eh. Kasi po sa korte, papanigan po talaga yung best interest of the child. So, yung interest po ng bata, kung sino po yung mas magpapalaki sa kanya, makapag-provide yun, sa kanya ibibigay yung Ilang taon na po ulit yung anak niyo? 7 years. 7.5. O under the law kasi, yung 7 years old and below is Punta na under sa- the custody of the mother. Sa tatay, nandito po si Kuya Larry para magbigay po ng tulong from CIA. Walang maibigay na detalye si Kuya Hipolito kung saan nakatira ang kanyang asawa sa ibang bansa. Kaya't pansamantalang nagbigay ang programa ng tulong na gamot, groceries at school supplies para sa kanyang bunsong anak. Maraming salamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa mga tulong sa gamot, groceries at school supplies. Handa ang Cayetano in Action na gabayan si Kuya Hipolito sa kanyang magiging legal na aksyon. Oras na maibigay niya ang mga detalyeng hinihingi ng mga abogado. Cayetano Action agad.